Noong Lunes lamang, April 8, ay ipinatupad na ng pamahalaan ng New Zealand ang mga agarang pagbabago sa Accredited Employer Worker Visa. Layon ng mga pagbabagong ito na maiwasan ng workers' exploitation at upang matugunan na rin ang unsustainable net migration ng New Zealand. Pagkatapos na maitala ang halos 173,000 na non-New Zealand citizen na nakapasok sa bansa noong nakaraang taon lamang. Ilan sa mga pagbabago sa work visa scheme ay ang English language requirements para sa mga mag-a-apply sa low-skilled na trabaho. Mayroon na ring minimum work experience threshold bago makapag-apply ng work visa at kailangan na rin makipag-ugnayan muna ang employer sa work and income bago payagan na makapagpasok ng migrante sa bansa. Maging ang maximum continuous stay para sa level 4 at 5 roles ay binabaan na rin mula sa dating 5 taon. Ngayong 3 taon na lamang maaaring manatili sa bansa ang isang work visa holder. Samantala, tinanggal naman ng ilang construction roles tulad ng welders at panel beaters sa green list dahil sa mababang demand nito sa labor market ng New Zealand. Ayon sa Immigration Minister ng New Zealand na si Erica Stanford, ang mga pagbabagong ito ay upang mabigyang daan na gamitin muna ang labor market ng New Zealand o mabigyang prioridad ang mga Kiwi na naghahanap ng trabaho habang pinananatili namang bukas ang daan para sa mga high-skilled na migrant kung saan may skill shortages tulad na lamang sa mga secondary teachers. Dagdag pa niya, ang paghihigpit na ito ay upang maiwasan ang pagsasamantala ng mga employers sa mga migrant workers sapagkat mas naiintindihan na ng migrants ang kanilang mga karapatan at madali na lamang nilang maipahayag ang kanilang mga daing tungkol sa kanilang mga trabaho. Nababahala ang ilang mga Kiwi sa mga pagbabagong ito. Subalit tinitiyak ni Stanford na ito ay naaayon sa kasalukuyang pangangailangan ng ekonomiya ng bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.